Team Cone, hindi kampante sa isang laban lang. Jimmer Fredette, excited ng maglaro sa Pilipinas. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, KD15 with spike, mabibili lamang sa halagang 1,999. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high quality shoes. Hindi masyadong mataas ang pakiramdam ni Gilas Pilipinas coach na si Team Cone matapos ang una at tanging tune-up game lamang ng pambansang koponan na siyang sasabak sa Asian Games nitong Biyernes. Nakuha ng Nationals ang pinaghirapang 86-81 na pagkapanalo laban sa Korean Basketball League Club team na Changwon LG Sakers sa Philsports Arena. 2 araw bago sila aalis patungong Hangzhou para sa Asian Games. Bagamat nasiyahan naman siya kung paano nagpakita ang koponan, kung isasaalang-alang ang kanilang maikling oras na paghahanda. Sinabi ni Cone na ang unang tune-up game ay hindi palaging isang magandang sukatan para matukoy ang anumang koponan. Tulad sa sinabi ko sa mga manlalaro, hindi mo hahatulan ng isang koponan sa pamamagitan lamang ng isang laro, sabi ni Cone. Mabuti man o masama, maganda man ang laro mo o hindi maganda ang laro mo. Hindi mo kailanman mahuhusgahan ang isang koponan sa pamamagitan ng isang laro. Hindi mo kailanman huhusgahan ang isang import sa pamamagitan lamang ng unang laro na nilalaro nila. Lahat kami ay parehong nag-a-adjust ngayon. Ngunit nakagawa kami ng ilang mga positibong bagay sa labang ito. Sinabi ni Cone na mahusay ang depensang ipinakita ng Gilas sa tune-up game. At binigyan ng special mention sina Junmar Fajardo at Enz Kwame sa paghawak sa loob, para pahirapan ang LG Sakers sa kanilang opensa. Ang bola ay gumagalaw din ng maayos, ayon kay Cone. Sa katunayan, nakapagtala ang Gilas ng 14 assists sa first half. Nagawa ni Justin Brownlee ang mga iilang clutch basket at nakapagtapos ng 19 points, bagamat pinagsisihan rin ni Cone ang labis na paglalaro nito sa kanyang unang laro, matapos itong sumailalim sa operasyon upang alisin ang bone spurs sa kanyang mga paa. Maging sina Arvin Tolentino, CJ Perez, Kevin Alas, at Chris Ross, na mga kapalit ng mga orihinal na miyembro ng koponan na sina Terrence Romeo, Calvin Abueva, Moto Tua, at Jason Perkins, ay nagpakita lahat na karapat-dapat sila sa pwesto sa roster. Sabi ni Cone, ang 4 na bagong manlalaro ay may 3 araw na pagsasanay, at sila ay parang isa ng koponan dito. Kaya sobrang na-appreciate ko yun. Nagkaroon sila ng mahusay na rotation sa bola, nang sa gayon mabuksan nila ang isa't isa. At alam ng lahat, na kilalang-kilala na nila itong si Justin Brownlee, ayon kay Cone. Dagdag pa nito, sa kanyang listahan, mas mahusay kaming nakakapaglaro kaysa sa aking inaakalang magagawa namin. Kaya medyo nakakatakot ito, dahil, muli, hindi mo ito hinuhusgahan ang lahat sa isang laro lamang. Ngunit sa aking palagay, ito ang mahalaga sa larong ito, na magkaroon ng kaunting paniniwala ang mga manlalaro sa isa't isa. At ngayon, medyo nagsisimula na silang maniwala na baka mas malayo pa ang kanilang kayang maabot. Gayunpaman, muling sinabi at nag-ingat si Cone, na hindi madadala ng lahat ang isang panalo lamang sa tune-up game. Mapanganib na sabihing ligtas na ang lahat matapos ang game na ito, sabi ni Cone, nang siya ay tanungin, kung ang pagkapanalong ito ay isang pampalakas ng moral. Ito ay isang moral booster, kung sa tuwing pag-uusapan lamang na alam naming kaya naming maglaro kasama ang isa't isa. Hindi sila Korean national team. Hindi sila Chinese national team. Hindi sila Jordan, ngunit ang LG Sakers team na ito, ay isang mahusay na koponan. Nakakuha sila ng mga tamang rebounds. At talagang sila ay mayroong sukat. Maging lahat sila at ang mga import ay talagang magagaling, at kailangan nilang labanan ang mga ito. Sila ay nakapag-perform ng labis tulad sa ibang koponan. Naniniwala ako na sila ang runner-up sa Korean League last year, kaya malakas ang team. Nakuha natin ang panalo ngayon. Kailangan naming bumalik muli at maghanda. Dahil alam naming lahat na meron pa kaming dapat ayusin, nang sa gayon magiging mas mahusay pa, ayon kay Cone. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa kabilang banda naman, ang former NBA player at college standout na si James Taft, or kilala bilang Jimmer Fredette ay nasa bansa para maglaro sa 2023 Chooks to Go FIBA 3-on-3 World Tour, na gaganapin sa Cebu Masters. Matapos matikman ang mabuting pakikitungo at paghanga ng mga Pilipino maging ang kanilang pagmamahal sa basketball bilang tagahanga,
Sinabi ni Fredette na nasasabik siyang maglaro sa harap ng mga Pilipino fans na ito, at ipakita sa kanila ang kanyang mga dapat maipakita. Super excited na ako. Ito ay talagang isang mahusay na kaganapan. Hindi pa kami nakakapaglaro sa isang event nitong mga nakaraang linggo, kaya handa na kaming maglaro muli, sabi ni Fredette. Na maglalaro para sa koponan ng Miami, na kumakatawan sa United States, sa torneo. Dagdag pa nito, alam niyang ang enerhiya ay magiging nakakaluka. Kailangan naming maramdaman ito. Sa kahit anumang oras na kami ay maglalaro sa lugar na ito ay laging napakalaking event lalong-lalo na sa Pilipinas. It's a basketball crazy country. Kaya ito ay magiging masaya. Ang 3-on-3 Cebu Masters ay nakatakdang gaganapin sa paparating na September 23 to 24 sa SMC Side Cebu. Ang 6'2" na si Fredette ay isa sa mga nangungunang manlalaro sa kolehiyo, noong kapanahunan niya sa Brigham Young University. Hawak niya ang BYU record para sa pinakamaraming puntos sa isang laro na mayroong 52 at pinakamaraming puntos sa isang season na napagmay-ari ang 1,068. Siya ay na-draft sa ika-10th pick noong 2011 NBA draft ng koponang Milwaukee Bucks at nagpatuloy sa paglalaro ng 6 na taon sa liga. Naglaro siya ng 3 taon sa Sacramento Kings at kasama na din para sa New Orleans Pelicans, New York Knicks, at Phoenix Suns noong 2019 bilang ang kanyang huling taon sa NBA. Naglaro din si Fredette sa Chinese Basketball Association at sa Greek Basketball League bago tumungo sa 3x3 scene noong 2022. Nanalo siya ng silver medal kasama ang Team USA sa FIBA 3x3 World Cup noong Hunyo. Sinabi ng 34-year-old shooter na nag-e-enjoy siya sa kanyang oras sa 3-on-3 game. Ito ay naging mabuti, ito ay magkaibang sport, ito ay napakakaakit-akit, ito ay isang mabilis na laro, iba't ibang diskarte, sabi ni Fredette. Medyo iba na ang lahat pero basketball pa rin, pare-pareho pa rin ang mga galaw mo. Nilalagay mo ang bola sa basket at naglalaro ng depensa. Ito ay medyo tumagal bago ko nakuha at nakabisado ang larong ito. Ito ay pagsubok, kung papaano ito gagawin at mag-adapt, kasama ang mga teammates, ngunit sa huli ito ay talagang masayang hamon. Pero kung tatawag ang mga NBA teams, sasagutin daw niya ang tawag. Bagamat hindi na raw niya gustong maglaro doon. Sinabi niya na mapayapa na siya sa katotohanang hindi talaga nakalinya ang mga bagay sa kanya sa NBA. Sinabi niya na mapayapa na siya sa katotohanang hindi talaga nakalinya ang mga bagay sa kanya sa NBA, at nagpapasalamat ito na naabot niya ang kanyang pangarap. Na maglaro sa pinakamahirap na liga ng basketball sa buong mundo. Na ayon kay Fredette, siya ay masaya na ngayon, siya ay nakapaglaro na sa pinakamalaking liga at ganap nang naabot ang pangarap. Ang mga koponan ay gusto pa rin siyang kunin, ngunit hindi na raw ito ang goal niya ngayon, ani ni Fredette. Maraming panahon sa NBA. Ngunit ito ay tungkol sa paghahanap ng tamang sitwasyon sa tamang oras. Ito ay ang tungkol sa 95% sa liga, kaya minsan hindi ito nangyayari sa tamang paraan. Naramdaman kong nagkaroon ako ng ilang magagandang sandali sa NBA at mayroon rin namang mahihirap na pagkakataon. Noong 2011, siya ay tinanghal na pambansang manlalaro ng taon sa basketball sa kolehiyo, matapos nga itong nakarank bilang nangungunang scorer sa NCAA Division I sa kanyang senior season para sa BYU Cougars. Dahil sa kanyang naging stats sa basketball sa kolehiyo, maraming mga tagahanga ang umaasa na gagawa din si Fredette ng pangalan sa NBA. Gayunpaman, hindi ganoon ang naging kaso, dahil nakapag-average lang ito ng 6 points. 1.4 assists at 1 rebound sa loob ng 13.3 minutes per game sa kanyang career sa NBA. Ngunit para sa kanya, siya ay masaya na maabot ang mahabang pangarap. Nagmula sa maliit na syudad, hindi gaanong katangkaran at athletic, at ang magawang makapaglaro sa NBA ay isa ng karangalan para sa kanyang sarili, ayon sa kanya. Para kay Jimmer Fredette, ang maglaro sa loob ng 6 na seasons at nagkaroon ng iilang great moments, ang lahat ay nakaasa sa timing, sitwasyon, dito lamang naglalaro ang lahat. Bago pa man niya sinabing, ganito gumagana ang NBA. Anong masasabi niyo dito mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.